Okay guys, so last problem sa ganitong klaseng loading sa beam natin, no? So dito guys, no, magmo-moment ako dito sa A para makukuha ko yung B sa buhay natin. Kasi kung magmo-moment ako dito sa B, mahihirapan naman tayo dito sa trapezoid natin. Makukuha naman tayo ng height ng triangle natin dito. So mas matagalan tayo kukuha ng reaction natin. So mas madali, mag-moment tayo dito sa A. So simulan natin. So dito, no, summation, moment at A equals to 0. So lahat ng clockwise is positive. So start tayo sa B sub Y. So negative siya kasi papuntang A, counterclockwise. Kaya negative, yung moment arm niya is ito. Dalawang 1.5 plus tatlong 1.5 plus dalawang 0.5. So mag-total yan ng 5.5. So plus yung uniform natin papuntang A. So pa-clockwise siya kaya nagiging positive. 1.5 area ng uniform is base times height, 1.5 times 1.5 times yung centroid niya na half ng 1.5. So plus ito nakaslope na to since dalawang binigay, no, may angle tsaka yung dimension ng slope natin na rise over run. So bali mamili ka. So ang pinili ko is itong rise over run kasi mas madali to. I mean, nasanayan ko na gumagamit ng rise over run. So bali, kapag pino-project natin yung dalawang component niyan sa slope, so ganyan, transfer natin dito yung vertical para magiging triangle. So yung adjacent natin dito ay yung vertical natin dito is opposite dito. So magiging sine ito or opposite over hypotenuse. So bali yung opposite natin is 4, hypotenuse natin is 5 kasi 3, 4, 5 yan. So dito guys, no, minimal since ito ay downward, no, papuntang A. So yung direction niya is clockwise, so magiging positive times yung force natin na 11 kN. Then multiply natin ng moment arm na 1.5. So dito guys, next is yung 3.5 natin na load, which is triangular. So since ito ay nakaharap sa A, papuntang A, so magiging clockwise yung direction niya. So area ng triangle is 1/2 base times height. So 1.5, yung base height natin is 3.5. So yung centroid niya, yung moment arm niya is 2/3 of 1/5. 2/3 of 1.5 plus yung 1.5 plus 0.5, which is 2 plus 2. So next is yung ito trapezoid. So hatiin lang natin ng dalawang shape, so triangular at uniform. So unahin natin yung uniform natin. So 2.5 times itong length na ito na consider, which is 2. So yung centroid niya or yung moment arm niya is half ng 2. So half ng 2 dito is 1. Di ba? Plus ito. Dalawang 1.5 plus dalawang 0.5, kaya ito yung nakalagay dito. So next is yung triangular natin since ito ay nakahati. So 3.5 minus 2.5. So magiging 1. So area ng triangle, so 0.5 times 2 times 1. So yung centroid niya since ito ay nakatalikod sa A, so magiging 1/3 of 2 na length natin. So next is yung mako-consider na length dito. So yung moment arm niya, so 0.5, 2.5 plus dalawang 1.5. Kaya ito yung nakalagay dito. So last is yung itong isang nakaslope upward to the right. So kapag pino-project natin yung dalawang component dyan, magiging ganito. So kapag ganyan, nilipat natin yung vertical. So yung opposite yan is dito, kaya sine. So yung vertical natin is sine, so hypotenuse, opposite over hypotenuse. So negative siya kasi papuntang A, papunta siyang A, so counterclockwise. So 5 over 13. Paano natin nakuha yung 13? Ito lang. So i-squared natin tsaka yung square root natin. So 13
times 9 yung force, yung moment arm niya is yung whole length kasi dito yun nag-start papuntang A. So, i-store lang natin 'no kasi hindi ito kakayanin ng calculator natin na i-input lahat. So, i-store natin. So, E at saka yung F. So, ito dapat yung nakalagay sa calculator natin, yung result sa pag-store natin. So, pagkatapos diyan, copy lang yung B sub Y. So, ito yung result which is 4.81 kilonewton. So, next natin is yung vertical reaction, yung A sub Y natin. So, by taking summation, forces along vertical axis or Y axis. So, again, i-remove lang natin yung moment arm dito sa pagkuha natin ng B sub Y kasi forces yung ginagamit natin dito. So, remove, i-copy lang natin. So, negative. Negative siya again. No. Kung ano man yung mga sign dito sa pag-moment natin dito sa A, so pwede siya ka-interchange kasi magbabase naman tayo sa direction ng loading natin. So, example dito, sa A natin, di ba, positive dito 1.5, ito yung uniform natin, di ba, naging positive yan. Dito. So, dito, naging negative kasi, again, yung direction yung nagmamatter dito sa atin. So, ito ay downward, so magiging negative. Next, ito, yung nakaslope, so yan yung vertical niya, tsaka yung horizontal niya is to the left, so magiging negative siya dito. So, 4 over 5 times 11. Next is yung triangle natin dito. So, negative siya kasi downward. So, area ng triangle, ito yun. So, next is yung trapezoid natin. So, atin lang natin dalawang shape. So, ganyan, magiging 2.5 times 2 na base natin dito. Minus yung 1 na height natin dito. So, area ng triangle again, 0.5 times 2 na base natin dito. Height is 1 kasi 3.5 minus 2.5. Kaya nagiging 1 dito. So, last is yung isang slope dito na load na 9 kilonewton. So, bali, 5 over 13. Naging positive siya kasi upward yung vertical axis niya. So, dito guys, no, nagkamali pala ako dito sa 11 kilonewton. So, hindi yung X, X ata yung na-mention ko. Since ito ay vertical component yung pinoconsider natin. Negative itong 11, itong 4 over 5, negative yan kasi downward yung force niya. So, ganyan. So, next is yung plus yung BY natin na upward. So, substitute natin yan. So, calculate yung result ng AY natin is 11.4 kilonewton. So, last is yung horizontal axis natin, which is yung A sub X natin. So, nag-assume tayo na to the left yung A sub X natin. So, negative minus yung, kasi to the left yung direction ng X component ng slope natin, 11 kilonewton. So, 3 over 5 kasi adjacent over hypotenuse. So, plus 12 over 13 ito. Kasi to the right yung X natin na ito. Times 9 equals to 0. So, yung sagot natin dito sa A sub X is 1.71 kilonewton. So, that's it.